Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapis sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwagan ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917-549-2624. Fear to remain poor. Fear to become poor for those who have never been poor, and fear to become poor again to those who were poor but were now in a better situation. That kind of fear could be very consuming. Marami mga taong sobra ang takot talagang maghirap, pero hindi yun ang gusto ng Panginoon na maranasan natin, because Jesus wants you to be fearless. Jesus wants you all to be free. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, overcoming fear of poverty. Paano nga ba napagtatagumpayan ang takot na maghirap at maging dukha? Salamat, Ama, dahil kayo Diyos na mayaman, Diyos na maibigin, at Diyos na pwedeng lapitan. Sa sandaling ito, Panginoon, papagliwanagin mo po ang aming isip nang makalaya ang sino man sa amin na inaalipin ng takot sa kahirapan. Takot na maghirap. Nawa, Panginoon, palayain niyo kami sa mapagpahirap na damdamin na ito. At samantala, Panginoon naman, habang lumalapit kami ngayon upang humingi ng inyong katuruan, humihingi rin kami ng inyong paglilinis. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Punuan niyo po ang mga kakulangan namin. Papagliwanagin niyo po ang aming isip. Puspusin niyo kami ng inyong banal na espiritu, at nang sa gayon manahan sa amin ang kapayapaan, katahimikan ng loob, tibay ng dibdib, at malagong pananampalataya. Hinihiling namin, Panginoon, na kayo lang ang aming marinig, tinig nyo lang magturo sa amin, gamitin nyo lang ang inyong lingkod na daluyan ang inyong mga katuruan. Subalit lahat kami inyong ituwid, inyong palakasin, payamanin ang aming diwa at espiritu. So we ask you, Father, to be our speaker. Lead us, enable us to understand you so we can live a life of righteousness and peace. We seek you, confident that you hear, as we ask in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Sa katalinuhan ni Solomon na binigyan ng Panginoon ng pinakadakilang katalinuhan sa lahat ng panahon, sinabi niya na talaga naman na money is the answer for everything. How true? Though it is an exaggeration, like most Old Testament and even New Testament teachings being Eastern literature. Siyempre, merong pagmamalabis just to drive home a point, but there's a great truth in it that money is the answer for everything. Napakaraming problema ang nalulutas ng pera, bagamat hindi lahat. Pero kahit hindi lahat, napapagaan din yung iba. And because of this truth, many people fear poverty. Ano nagiging masamang bunga ng takot na ito? Overworking, worrying, selfishness. Sa sobrang takot mawala, nagiging maramot. Hoarding, stealing even, para magkaroon. Sometimes even people even resort to crime just to solve their problem-related or poverty-related problems. Kailangang mapagtagumpayan ng tao dahil hindi lang mga mahihirap ang takot maghirap, yung mayayaman din. Sa katunayan, mas takot maghirap yung mayaman kaysa sa mahirap. How to overcome the fear of poverty? Make as much money as you can. Mahirap bang isipin yun? Ayaw mo pala maghirap, takot ka pala maghirap, pues kumita ka. Maghanap buhay ka, gumawa ka ng paraan. Ang Panginoong Hesus mismo, sa isang lagi nating binabalik-balik ang kwento, Matthew 25:29, everyone who has something will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. In other words, gusto ng langit na ang tao ay nagtatrabaho at kumikita ng marami nang higit pa sa kanilang pangangailangan. Hindi para sa kasakiman, kundi talaga namang gusto ng Panginoon na tayo masyahan sa buhay at sumobra pa ang ating mga tinatangkilik upang tayo na may makapagbigay sa iba. Kaya sabi yung mga tamad, yung hindi nagpaparami ng ibinibigay at pinagkakatiwala sa kanila, babawian pa yan. At yung masisipag, bagamat marami na silang mga kabuhayan, sila pa ang dadagdagan.
This principle of blessing those who work hard, blessing those who work smart, blessing those who really produce is a very, very strong biblical theme in the Old and the New Testaments. So work, produce, invest. Yan ang mga mahalaga na naaalala natin sa buhay. Kailangan lagi ka magtrabaho, that you work, you produce, you invest. Inherit money. Although it's not always your choice, pero maganda mga magulang, ginagawa pa nating goal, hindi lang sa hindi tayo aasa sa mga anak natin kung kaya natin, na sobra pa yung na-produce natin, na sumakabilang buhay na tayo, may minana pa sila. So you inherit money. If you cannot inherit money, make money. Some people marry money, which is not a bad thing to do, especially if there is love first. May mahal ka, 1 and 2, yung isa may pera, isa wala, mahirap pa bang mamili? Pareho mo lang namang mahal. You could also marry poverty if you like, and many people do that. No? They marry for too much emotion kahit ang kasama ay sobrang poverty. Hindi yung ibig ko sabihin huwag mong pakasalan yung mahirap, kundi alam mo na itong naiibigan mo, walang ambisyon, tamad, hindi masipag, wala man lang nakakayanang mamuhay at walang hilig maghanap buhay, tapos papakasalan mo dahil malantik ang pilik mata, dahil malaki ang muscle o guwapo. So you can marry poverty if you like. At maraming tao yun ang ginagawa. But why do it when you have a choice? Hindi ko mo mahirap, hindi mo nagugustuhin, pero pag may ambisyon, masipag, hindi magtatagal na mahirap. Now, without unreasonably depriving yourself or your dependents, save as much money as you can. That's also one way to prevent being overly afraid. Iba na yung meron ka inimpok, meron kang isinuksok, meron kang i-deposit, meron kang mawi-withdraw. A peso saved is 1.02 pesos earned at present bank rates. So, nagkakaroon ng dagdag na pera yung pera mo. May interest kasi. Proverbs 6:6-8. You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. So, sabi, langgam nga kahit walang mga leader, kahit hindi yan nag-aral, nag-iipon sila ng pagkain pag maraming makukuha during harvest season. Dahil alam nila may panahon na tagulan, taglamig, walang harvest. Magtrabaho ka man, wala kang madidilihensya kasi wala namang available na pwedeng makuha. So, kailangan ng tao marunong mag-impok. Marunong makahalata na, uy, kumikita ko ng malaki ngayon, kailangan mag-save ako. Meron akong malakas kumita ngayon, so dadagdagan ko ang trabaho ko dahil may mga panahon na hindi naman pwede magtrabaho, doon na lang ako magpapahinga. So, get as much insurance as you can. Of course, piliin nyo lang yung mga insurance may magandang record at hindi kayo mawa 1, 2, 3. But I always insist and I always emphasize, especially when teaching young people, get insurances as early as you can. Gusto nyo kumuha ng mga pension plan, gusto nyo kumuha ng mga health plans, yung para pag nagkakasakit naman kayo ay hindi kayo ipinapangilak sa buong barangay. Bagamat hindi man masamang gawin yun sa talagang may sakit at walang kakayanan, pero kung kaya mong iwasan maaga pa lang, you can get health insurance. Habang bata ka pa, mas mura pa yung premium. Dahil matagal ka pa magkasakit. Start early. You can get educational plans for your children as early as possible. Mas mura pa pag mas bata sila. Wala pa po akong anak, binata pa po ako dalaga. O, ibili mo yung pamangkin mo, pero sabihin mo, hoy, pag nagkaanak ako, ililipat natin yan kasi may kaya ka naman. Pwede ka kasi mag-ipon. Get pension plans. May mga insurance plans na after 60 or 65, gusto mong sumweldo ng X amount every month, di ibabase dun yung babayaran mo. Mas hindi ka nga mayaman, mas kailangan mo na insurance. Sasabihin ng mga tao, hindi naman po ako mayaman, wala akong ibabayad. Kaya mo nga kailangan kasi hindi ka mayaman Yung mayaman, hindi niya kailangan ng insurance. Kasi pag nagkasakit naman siya, may ibabayad siya. Pag namatay siya, mayroon siyang panglibing. Pag nagkaanak siya at mag-aaral, may pampaaral siya. Kaya talagang inaagaw natin sa ating resources yung ganong uri ng mga paghahanda sa kinabukasan. Isa pa pong pagbabawas ng takot sa paghihirap, create or stay in a supportive community.
Especially yung built-in community natin, family. It is our best social security system. Siyempre, nakikita mo nga sa mga ospital, lalo sa marami mga ospital na wala namang masyadong budget for nurses. Pag wala kang bantay, kawawa ka naman. Hindi ka na maaalagaan. Babaho ka na, mabubulok ka na, magugutom ka na. So, sino yung mga nagbabantay talaga ng mga pasyente? Di ba mga kamag-anak? Nanay, tatay, kapatid, asawa, maaring pinsan, o malalapit na kaibigan. So, ang isang tao natatakot maghirap at mag-isa sa paghihirap na yon, nagiging mabuti kang member ng family mo para kung matumba ka naman, ibangon ka nila. You could join associations that are supportive of each other. Very, very, very especially, be a good member of the church. Madalas pa yung church ang mas supportive kesa sa sarili mong biological family. And besides, gano'n na karami yung kamag-anak mo na may kakayanan. But if you are a very active member of a church, pag merong may sakit, dumadalaw ka. Pag nagkasakit ka, madadalaw ka rin. May mga lamay, nakikipaglamay ka. Pagka namatayan ka ng mahal sa buhay, may nakikiramay din sa'yo. Nakikipaglibing ka, nakikipaglibing din sila sa mga kamag-anak mo o sa sarili mong libing. Pagka merong mga karamdaman yung mga kapatiran, nagpapadala ka ng prutas, nagpapadala ka ng konting ambag, kontribusyon, humahanap ka ng mga kontak mo para matulungan yun. Siyempre, mangyayari rin sa iyo yun because the Bible says, what you plant is what you harvest. What you give is what you get. Bagamat hindi ka naman dapat gumagawa ng mabuti para lang pagdating ng panahon may tumulong din sa iyo. Pero kahit hindi mo isipin na gano'n yun, magiging automatic. Kaya mahalaga, hindi ka lang uma-attend ng mga worship services. Talaga nakikiisa ka sa mga kapatiran, you join small groups, small activities, para naman meron kang mga kapalagayang loob at nagkakasunuran kayo sa nangyayari sa buhay ng isa't isa, meron kang katuwang. It is important to be part of a social network, especially if the society's network is based on faith in the Lord. Bloodlines, mahalaga yun na makikipagkapwa ka. Hindi ka laging nakakatiyak na malusog ka. Hindi pwedeng kung malusog ka, wala ka nang pakialam sa mga nagkakasakit, hindi ka na dumadalaw, puro na lang sarili mo ang inaatupag mo. Kasi, hindi ka sure. Acts 4:32-35. The group of followers all felt the same way about everything. None of them claimed that their possessions were their own, and they shared everything they had with each other. In a powerful way, the apostles told everyone that the Lord Jesus was now alive. God greatly blessed His followers, and no one went in need of anything. Everyone who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles. They would give the money to anyone who needed it. It was an egalitarian society that Jesus started. Pantay-pantay. Kung sobra kang maraming kayamanan, o isel mo yung iba para makatulong ka doon sa mga sobrang mahirap. Yung sobrang mahirap naman sa kabila ng pagsisikap at wala pa ring magawa, natutulungan. Umiiksi yung pagitan, kakalapit yung mga mayaman at mahirap, babae at lalaki, matanda at bata, because the Jesus Society is a society ruled by equality. Pinapaiksi at pinapakipot yung pagitan ng mayaman at mahirap. So give your contribution and receive your share. Halimbawa, marami kang mga kaibigan, nagkasakit ka, wala kang maipampagamot, o may mga aambag sa'yo, first round of ambagan, marami yon. Pag hindi ka pa rin gumaling, wala ka pa rin pera, second round of donasyon, hindi na masyadong marami magbibigay doon. Yun na lang mga nakakatanda sa kabutihan mo rin, yung malapit-lapit sa'yo, at naging malapit ka rin. Third round of ambagan, mas konti na yung nagbibigay kasi magkakaroon ng donor fatigue. Pero yung talagang tunay na tinulungan mo, minahal mo, niregaluhan mo nun, yun parang matitirang nagbibigay sa'yo. So mahalaga ang tao, habang kaya mo, may ibibigay ka, bigay mo. Share, be there. Makisaya ka sa mga nakikipagsaya, umattend ka ng mga birthday celebrations, mga graduations, makisaya ka sa kanila, makilungkot ka sa kanila, para may karamay ka rin sa buhay mo. Ngayon, sa pamilya, gusto nyong malayo kayo sa takot na maghirap, do not put all of your eggs in one basket. Halimbawa, huwag na 7 kayo magkakapatid, 5 magkakapatid, puro kayo nasa fishing industry. Paano kung nagkaroon ng red tide o may mga tsunami, may mga bagyo, pare-pareho kayo walang kita. Dapat iba-iba.
Hindi kayo pare-pareho ng propesyon. Para kung biglang hindi umuso yung propesyon na yon, meron pang ibang nabubuhay sa inyo to help the others na biglang hindi sila uso ngayon for this season. Spread out, diversify. Nakikita niyo yung mga bayan na sobrang dependent on one industry? Halimbawa, nung araw may mga bayan na dependent on the logging and wood processing industry. Nung naubos na yung mga kahoy at nung naban na ang logging, isang buong bayan naghihirap kasi lahat ng mga tao, lahat ng magkakamag-anak, lahat ng nadon, iisa ang trabaho doon sa sawmill. Kaya dapat may mga diversification if you really want to be secure because times change. Nag-iiba-iba ng usong trabaho, nag-iiba-iba ng usong negosyo. So, kung member ka ng isang society na iba-iba yung mga ginagawa nyo, hindi man kumikita yung 3, may 7 kumikita pa, nagkakatulungan kayo at nakakatawid sa mga oras ng pangangailangan. So, how do you overcome fear of poverty? Do all of the above that we mentioned. And then forget about it. Forget about poverty. Leave it to God. Hindi ka nun pwedeng mabuhay na wala ka nalang inisip kundi matakot. Mag-impok. Gawin mo yung dapat mong gawin. Magtrabaho ka, mag-impok ka, makipagkasundo ka sa kapwa. Then forget about the whole issue of poverty. It is the concern of God. God is our governor. God is our manager. Proverbs 16:1-9, we humans make plans, but the Lord has the final word. Share your plans with the Lord, and you will succeed. The Lord has a reason for everything He does. We make our own plans, but the Lord decides where we will go. Mahirap daw yung wala kang plano, mahirap daw yung wala kang ginagawa, malang paghahanda. So gawin mo yung dapat mong gawin, at pag talagang ginagawa mo na yun, then forget about it. Parang pagbibihis. Ipaplano mo, ano ba isusuot ko bukas? Kung maganda ka magbihis, binibigyan mo ng oras, o eto ang aking matching shoes, eto ang aking belt, eto ang aking accessories, and then ihahanda mo, tapos isusuot mo. At pag sinuot mo na yung maganda mong kabihisan, kalimutan mo na. Huwag yung ayos ka ng ayos, tingin ka ng ayos ka na. Forget it. Because you already did what you should, then forget about it and enjoy your time. Gawin mo ang dapat gawin, but don't be obsessed with the idea of avoiding poverty. Sa kabila ng lahat, halimbawa ginawa mo na yon and you still remain poor, at least up to the most recent moment, because hindi mo alam, baka bukas, maiba na yung kapalaran mo, remember and even appreciate that the big majority of people are poor. Sa katunayan nga, kung may mga kaibigan ka, kamag-anak na dati kayong pare-parehong mahihirap, lumayo ka, napalayo ka, nagtrabaho ka, umasenso ka, balikan mo sila 30 years later, katulad mo rin silang buhay, kasi hindi sila yumaman. Kasi ang tao naman nabubuhay pa rin kahit gaano kahirap eh. Poverty did not and could not stop many people from having long, happy, meaningful, and exciting lives. In other words, do not hinge your happiness on your wealth or absence of it. Ang tao, nilikha ng Diyos in a most wonderful way na kahit saan ka masadlak, nag-enjoy ka. Kaya mo mag-enjoy. Meron kang malaking budget para sa party, pwede kang mag-enjoy sa party na yon. Ang liit ng budget mo and you adjusted, pwede ka pa rin mag-enjoy. Take comfort in this fact. The vast majority of humanity all throughout time had always been poor. But they managed to be happy. They managed to get married, raise families, have grandchildren. Meron din sila mga wedding anniversaries, may mga piyesta rin sila sa buhay. Bagamat hindi grandioso, pero gano'n na rin yun. Naiiba lang kung minsan yung numbers involved in your budget, but it has no direct bearing on how much you enjoy an event. Wealth is not how much money you have, but how much you enjoy what is available. So kung available ay konti, pero na-enjoy mo, marunong kang magturo sa sarili mo ng contentment, marunong ka mag-adjust, daig mo pa ang mayaman. Kung na-enjoy mo yung konti. Luke 12:15, Jesus said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe. Of course, hindi naman niya sinabi, huwag ka mag-own, but it doesn't mean na kung meron kang ari-arian, safe ka na. At huwag mo masyado isakripisyo ang buhay mo para ka lang magka-ari-arian at magyang feeling safe. Just do what you can and then forget about it. In most cases, you don't need to overdepend
on possessions. Poverty is not how much you do not have, but how much you do not enjoy what you have. So kung mayaman ka pero hindi mo naman i-enjoy, edi poor ka. Remember that wealth is not how much you have, it is how much you enjoy. So if you have little and you enjoy it a lot, you're very wealthy. If you have much and you don't enjoy it at all, or you have only little enjoyment because you want more, you're discontented, then you are not wealthy at all. In fact, you might be called poor. So many people are rich, but they feel poor. They feel always they want more, it's not enough, it's not enough. So they are rich only in terms of numbers, but in terms of attitude, they are deprived. And many rich people act poor, so they may be rich. May pagpapala daw din na special para sa mga maralita at sobrang nagtatrabaho at mga anak pawis. Ecclesiastes 5:12. If you have to work hard for a living, you can rest well at night, even if you don't have much to eat. But if you are rich, you can't even sleep. Sabi, pag pagod na pagod ang katawan mo sa pagtatrabaho mo, there's one thing sure, pag higa mo, tulog ka. Di ba ang sarap nun? Samantalang sabi niya, may mga mayayaman na paglibas at hindi napapagod, ang dami-dami pang mga siesta time, hindi patang-pata ang katawan, ang tagal lang nakahiga, hindi pa makatulog. Talagang nga naman, bihirang makakita ka ng mga kapwa natin, mahirap na nakahiga na matagal, hindi pa tulog. Usually, hindi pa nga nakalapat ang likod, tulog na. And it's a blessing to be able to sleep well. Daig mo pa ang mayaman kahit nakahiga ka lang sa sako ng mais. Pero ang sarap ng tulog mo. O ang unan mo, mga isang kabang bigas, isang buwig ng saba. Eh di ba ganun yung mga tindera sa palengke pag 2 o'clock ng hapon, yung matumal ang benta. Hihiga na lang bigla at ibubuwal yung sarili nila sa Bimeg feeds o kaya isusubsob sila sa isang salop na mani. Tulog na tulog. Yan ang blessing. Blessing yan. Hard work is a blessing to those who have to work hard because it ensures that you will sleep well. And sleeping well is a form of wealth that many wealthy people don't enjoy. Possessing does not guarantee enjoyment or happiness. In fact, possessing could be a terrible burden. So you do not have to own something to enjoy it. Many best things in life are free. Maraming blessing na inila ng Diyos para sa lahat, hindi lang sa mga mayayaman. So on top of all this, how do you overcome fear of poverty? Prioritize your spirituality. Unahin ang godliness, ang relasyon sa Diyos. Matthew 6:33, but more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Unahin mo ang paglilingkod sa Diyos, paggawa ng tama at mabuti, at lahat ng mga kailangan mo. Hindi lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Sa katunayan, yung mga nagrereklamo ang hirap-hirap na mga mabuhay, ilang taon na po kayo? 70. Naka 70 na kayo, nagrereklamo pa kayo mahirap mabuhay? 50, 40. Anong hirap mabuhay? Naka 40 na kayo. Stop this complaint. Appreciate life. Hindi nasusukat sa laman ng bulsa ang saya at ganda ng buhay. Pagamat, mas madaling sumaya at gumanda kung maraming laman yung bulsa na yan. Eh, ano magagawa mo kung wala? Mag-enjoy ka na lang. Entrust your well-being to God. Kung mahal mo ang sarili mo, mas mahal ka ng Diyos. Hindi ka pa nga namamatay para sa sarili mo, namatay na si Jesus para sa iyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos maghirap ka. Kung minsan akala mo lang naghihirap ka, hindi naman pala. Kung minsan akala mo lang maralita ka, yun naman pala, ikino-compare mo lang kasi yung sarili mo sa iba. Pero hindi naman talaga. Kailangang ibukas mo ang iyong mata sa mga blessing ng Diyos na nandyan.
At kung wala pa dyan, magtiwala ka, magkakaroon yun pagkailangan mo na naka 40, 50, 60 years ka na nga ng buhay eh. Ibig sabihin, dugtong na dugtong, tamang-tama, perfect ang timing ng pagbibigay ng Diyos. Pagkakailangan mo ng uminom, inom ka namang tubig. Kaya nga buhay ka pa ngayon. Pag kailangan mo ng kumain, nakakakain ka. Celebrate life. Do not fear. Wala ka namang mapapala sa matakot. Kahit naman matakot ka na matakot, hindi ka pa rin magkakapera sa bulsa mo. Lulungkot ka pa. Just do what is right. Keep busy doing good and leave no or little space for fear. Meron akong gustong idein, mga kapatid. Look at me. Mahal kayo ng Diyos. Ayaw niya kayo magutom, ayaw niya kayo maghirap, ayaw niya kayo magdusa. Mas mahal kayo ng Diyos kaysa pagmamahal niyo sa sarili niyo. So, trust God. Pagtiwala mo. Parang yung kwento ng isang bata na nasa sunog na building, nandun siya sa second floor, tatalon siya. Merong maskuladong mga kapitbahay na gusto niyang saluhin, pero doon siya lumundag sa payatot na mama. Kasi tatay niya yon. Nagtitiwala siya, hindi siya papabayaan. Hindi naman payatot na mama ang tatay natin sa langit. Makapangyarihan, mayaman, mapagmahal, pwede mong pagtiwalaan. In fact, not in a negative way, but you could trust God to the point of being careless because God loves you. Parang yung mga anak na careless, inaalagaan ng magulang. May mga anak na tamad, ipinag-save ng magulang. May mga anak na pabaya, pinapabantayan ng magulang. Higit pa sa roon, pinababantayan tayo ng Diyos sa kanyang mga anghel. Pinaglalaanan niya tayo ng mabuti. But don't use that as a license to be careless. But the point is, don't be too caring about your own self. Because there is God in heaven who cares about you. Just do what is right and relax. Do what it takes to address and prepare against your fears in a practical way. Then forget about it. Leave it up to God. Just minimize pain, maximize good, do the most good, and enjoy your life. Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Because God had already placed all the solutions even before we became aware that there are problems. Lahat yan nahanda na niya. In Jesus, God keeps everything intact. Even how the atom is held chemically and electronically by its own self, God knows how to do that. Sabi ng Diyos, mahal kita. Therefore, why don't you just enjoy your life? Do good to others, serve God, and take care of your spirituality. God will do the rest. Ama namin sa langit, salamat sa katotohanan na pwede kami mag-relax. Dahil kayo na magulang namin, responsible. Nung paman, higit pa sa insurance, ikinuha nyo na kaming lahat nun. Higit pa man sa anumang security na pwede ibigay ng tao, inilaan nyo na para sa amin. Turuan nyo kami, Lord, na lasapin. Enjoyin yung katotohanan na yun para mas mag-relax kami sa buhay. Na hindi nyo pinapayagan nga kahit mga mamumurahing mga ibon na nabibili sa palengke, hindi nyo hinahayaang mahulog sa lupa nang wala kayong permiso. Na pati ang mga buhok namin ay bilang nyo. Ganon ka-detalye ang pagbabantay nyo sa amin. Teach us to trust you. That you are our keeper. You are our supplier and provider. And more than that, you are our Savior. Dahil doon, Lord, teach us to be secure. To work. Not for fear and out of fear, but because you love us to work. Because work is good for our body. And by working, we produce many things, not only for our needs, but also for others. Turuan niyo kami, Lord, na huwag maging maramot dahil lang sa self-preservation. Turuan niyo, Panginoon, na huwag kaming sobrang magpaalipin sa paggawa at pag-iimpok to the point that it becomes bad for our health. Teach us to open up more so that we can have more time to socialize, to love, to be with people, because we are free from the fear of poverty. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa isang tahimik na personal na pananalangin. Sino man sa atin na ang sasabihin sa Diyos, Lord, meron po ako talagang fear of poverty. Ask God to forgive, because fear means less trust in God. And then ask God to make you always remember that He is on top of all things, that He is our provider. Panginoon, sa aming pananahimik, kausapin niyo ang bawat isa, lalo yung may mga malalang takot ng poverty, mga sobrang mapag-alala, sobrang matatakotin. Patahimikin niyo ang aming loob. Patahimikin niyo ang aming puso.
Ipaalala nyo lang sa amin kung sino kayo. Kung ano kayo sa aming buhay, papayapa na kami. At ang Panginoon sa kapayapaan ang loob. Huwag naman kami maging tamad at pabaya. Kundi dahil kami payapa, lalo kami maging mabunga at lalong sumagana ang buhay namin at ang mga taong nasa paligid namin. Nagbulay-bulay tayo mga kapatid. Lasapin ang pag-ibig ng Diyos. Iwaksi ang pandaraya ng kaaway na takutin tayo because our God is God provider. Be with the Lord in silent prayer.